Usapin po natin ngayon, Transportation Chief Vince Dizon. Secretary Vince, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Pinky. Magandang gabi. Unang-una po, Secretary, meron ho bang dapat ikabahala tayo, ang mga OFW, dito sa umano'y punit passport modus? Unang-una po, dapat po talaga mamatsyag at mag-ingat ang ating mga kababayan sa pagbiyahe. Kahit anong report ay siniseryoso po ng gobyerno, kaya nga po nung pagkakita po natin nung report at social media post ni Ma'am Diana tungkol sa kanyang ama, talaga pong pinatawag natin ang lahat ng airlines at nag-issue tayo ng napaka-klarong warning sa kanila na kailangan bantayan nila ng mabuti ang kanilang mga personnel at once na may mahuli sa kanila na nagtamper sa mga passports ng ating mga kababayan, mabigat pong kaparusahan ang susunod dito. No? So ngayon po, iniimbestigahan po ng ating MIAA, ng ating CAAP at ng ating Civil Aeronautics Board ang insidente. Nagpadala na rin po tayo ng sulat at tinawagan na rin po si Ma'am Diana para umingi ng paumanhin dahil dito sa nangyaring ito. Pero ang initial findings po natin, no, dahil hindi lang po tayo nakontento sa statement ng Cebu Pacific, tinawagan din po ng ating Civil Aeronautics Board ang airport na patutunguhan sana ng ating mga kababayan, yung Bali Denpasar Airport. At kinonfirm naman po ng Bali na nung pinadala sa kanila ng Cebu Pacific, yung picture nitong passport, no, ito pong pinapakita ngayon sa screen, nagsabi po talaga ang Bali, kinonfirm po nila, na hindi po nila tatanggapin yung ating kababayan. Kaya nga po, yun ang ini-explain ng Cebu Pacific. Pero kailangan pa rin po natin imbestigahan lahat ng nangyari. No? Ang maganda naman po ngayon, kumpleto po ang CCTV cameras natin dyan sa NAIA, lalo na ngayon na San Miguel Corporation na nagpapatakbo, dinagdagan pa nila lalo ang ating mga CCTV cameras. At sa kasalukuyan, rini-review po natin yan. Pero gaya nga po ng sinabi namin nung isang araw, kailangan din pong ingatan ng ating mga kababayan ang kanilang mga pasaporte at siguraduhin na unang-una, chinecheck natin regularly yan. At ikalawa, huwag natin basta-basta kung kanino ibinibigay o pinapahandle ang ating passport. Nagbigay na rin po tayo ng order at in-implement na po ito ng NAIA na bawal na pong hawakan ng security ng NAIA ang mga passport ng mga kababayan natin. Ang meron lang pong pwedeng humawak, ang meron lang pong authority na humawak sa mga passport ay ang mga airline representatives dahil yun po ay kanilang obligasyon ayon sa ating mga international air treaties at air regulations at syempre ang immigration officials natin. Kanina po sinabi niyo, Sec Vince, na tumawag po o nakipag-ugnayan ang CAB sa pamilya nila Diana Natividad. Ano po ang naging resulta ng kanilang pag-uusap? Syempre po, no, nagpadala po tayo ng ating paumanhin, humingi tayo ng paumanhin sa kanila dahil sa nangyaring ito. Dahil alam nyo, hindi ho maganda itong ganitong experience, no, na nakalampas ka na, binigyan ka na ng boarding pass, tapos bigla-biglaan, hindi ka pala makakasakay. Sana, nung umpisa pa lang, yun ang sinabi ko nga pinapasabi ko sa Cebu Pacific, sa Civil Aeronautics Board, sana hindi na binigyan ng boarding pass. No? At sinigurado muna na yung passport ay papasa sa airport na pupuntahan ng ating kababayan. Pero hindi po ganoon ang nangyari. So, hindi po tama yon, no? Kaya kailangan po talagang sabihan ng ating mga airlines na mali ang prosesong ganito. Opo, no? okay. Kung meron tayong pagdududa, i-check muna. Oo, kasi meron na siyang may boarding pass na Doon na lang sa Tama final part na hindi siya nakasakay. But I think it's also good, Secretary, for you to underscore na kailangan din nating pag-ingatan ang ating passport dahil
pagka tayo po ay nag-a-apply ng visa, ay pinapadala po natin ito, hindi ho ba? Siguro dapat pag natanggap natin, ay check natin ulit yung passport. At hindi lang yun, kasi sa mga ibang bansa na pinupuntahan natin, kung gusto natin po yung maka-diskwento, may discount ka doon sa mga tindahan na gusto mong pagbilhan, ay kinakailangan ipakita din po itong passport natin. So, kailangan ho ata talaga pag-ingatan natin ang ating mga passport. Dapat po talaga, no? Kaya, kasi napaka-stricto po lalo na sa ibang bansa, no? Lalo na sa mga developed countries, no? Very strict po sila dyan, no? So kailangan po talaga pag-ingatan, pero at the same time, yung ating mga airlines, yung ating mga opisyalis ng gobyerno, kailangan pag-ingatan din natin ang mga passport ng mga kababayan Okay. natin. All right. No, at hindi pa pwedeng magkaroon ng modus o ano kasi pag yan po ay nakita natin at nahuli natin, eh naku, mabigat po ang ipapataw natin na kaparusahan sa airline at sa iba pang mga opisyales na pwedeng mag-tamper ng mga passport ng mga kababayan natin. Pero dahil po sa naging comment o sumbong nitong si Ma'am Diana Natividad, nagkaroon ho ng mga comments sa kanyang social media account na meron din pong mga ibang pasahero umano ang ganun din po ang naging karanasan. Meron pa ho bang ibang nag-file ng complaint sa ganitong klaseng insidente, sir? Meron pong dalawang iba pa. Tinitingnan din po namin 'yon. In fact, meron po ngayon dito sa ano no sa Mactan International Airport naman no involving Cathay Pacific. So iniimbestigahan din po natin 'yan. Pero kagaya nga po din ng sinabi namin nung nakaraang araw, makikipag-ugnayan po kami ngayon sa Department of Foreign Affairs at hihingi po kami ng tulong sa kanila kasi sila po talaga ang authority sa ating mga pasaporte. At kung pwede po sana, lalo na sa mga international gateways natin, tulad ng NAIA, ng Cebu, ng Clark, ng Davao, at iba pa, maglagay tayo ng help desk siguro, no? Para naman kung medyo nagdududa ang mga kababayan natin sa estado ng kanilang passport, meron silang pupuntahan para magtanong at ipakita at ipacheck kung makakalusot ba Yung itong condition. mga nakikita nilang problema sa passport nila sa kanilang patutunguhang bansa. So malinaw po ngayon patuloy ang investigasyon, yun po. Opo. At yung pong sinabi ninyo, ang maaari lang humawak ng passport ay yung doon po sa check-in counter ng airline at gayon din po sa immigration. Ito naman pong isa pang modus, yung sinasabing tanim, bala, modus, Secretary Vince, meron pa ba nito? Alam niyo ho, lagi po tayo nagmamanman, Pinky, no? At hindi po natin minamaliit itong mga ganitong klaseng report, no? Kaya nga po ang kabilin-bilinan natin sa ating bagong head ng Office of Transport Security is siguraduhin na walang ganitong modus, hindi lamang sa OTS, kundi sa buong airport. At ang maganda na nga po ngayon is nagko-coordinate na po tayo sa lahat ng ating mga ahensya sa loob ng airport, ang PNP nandyan, ang OTS nandyan, ang immigration, at yung bago nating operator sa NAIA. No, tinitingnan po natin ng mabuti ang mga CCTV cameras, binabantayan natin mula pagpasok ng ating mga kababayan sa departure area, sa check-in area, sa pre-departure area, bago sila pumasok sa security, lahat po talagang minamanman natin ng mabuti at sine-check natin. So, doon po kung meron pa pong mga kababayan tayo na gustong magsamantala, winawarningan po natin sila, magdaan-daan po kayo at mag-isip-isip po kayo. Kasi madali na po kayong mahuli ngayon at talagang minamanmanan po ang lahat ng galaw sa airport natin. Matanong ko na rin po, Sec Vince, meron ako nakuhang balita kanina lamang na meron na raw kayong nasuspinde na bus company. Totoo ba ito dahil sa aksidente, I guess, during the Holy Week? Hindi po. Ngayon lang po yan. No? Meron pong napakabigat at napakalungkot na aksidente ngayon lang. Kaninang hapon sa SCTEC sa Tarlac toll booth. Meron pong bus ng Solid North na marami pong nabangga at nakakalungkot po talaga dahil 12 sa ating mga kababayan ay nasawi at maraming pa pong malubhang na-injure. A few hours ago lang po ito, Ma'am Pinky. At tayo po ngayon ay nagsabi na sa LTFRB
na isuspindi na kaagad yung Solid North Bus Company effective tomorrow. No, dahil po sa loss of life at sa injury na dinulot nitong kanyang bus at driver dito sa SCTEX kanina lang hapon. Pasensya na po. Tinatawag po natin silang lahat, ang mga bus companies bukas, kasama na ang Solid North sa DOTR at talagang haharapin po natin silang lahat. Opo, at dahil nga po nagkaroon din ng napakaraming aksidente, hindi ho ba? Also during the Holy Week, sa huli nating pag-uusap, ay nagpadala na rin ho kayo ng mga show cause orders. So patuloy po ito, ang meeting po, meron po mangyayaring meeting bukas, sabi niyo bukas po ng alas 2 sa DOTR po ang mga, I think mga 25 or 26 bus companies po ang pinatawag namin. Okay. And again, ulitin po natin, galing po kay Secretary Vince Dizon, suspended ang Solid North Bus Company beginning tomorrow dahil po sa aksidente na nangyari ilang oras lamang ang nakalilipas kung saan, Sec Vince, 12 ho bang sabi ninyo ang nasawi? Opo. Yun po ang nakakalungkot. At ito po ay talagang nakakalungkot po talaga. Pero kailangan po talagang umaksyon ng gobyerno dito. Ang kabilin-bilinan po ng Pangulo, kailangan safe ang ating mga commuter. Kaya po talaga itong road safety natin talagang kailangan po talaga nating baguhin kung ano man ang current na nandito sa mga proseso at mga regulasyon natin dahil klaro-klaro po na hindi po ito siniseryoso ng ating mga public utility vehicle operators. At paulit-ulit na lang po ito. This has to end already, Pinky. Maraming salamat po sa inyong oras, DOTR Secretary Vince Dizon. Thank you, sir.